Hello mga Bex! Magandang araw at magandang gabi po sa inyong lahat. At dahil sumahod na, i-treat natin ang ating mga sarili. At buti na lang nakita namin itong beef rump steak na medyo mura lang. So dahil dalawa lang naman kami, yung dalawang slice lang ang lulutuin ko, yung another two, gagawin kong nilagang baka. So for today's video, hindi muna tayo magra-rice. Magluluto lang tayo ng beef steak with veggies. So sa mainit na pan, naglagay lang ako ng konting mantika. Sinison ko na pala yan sa salt and pepper. And then maglalagay na tayo ng butter sa ating steak. At dahil medium rare ang lulutuin natin sa steak na to, lulutuin lang natin yan ng 3 to 4 minutes each sides. Pero kung ayaw nyo naman ng medium rare, pwede nyo namang tagalan pa. Kaya lang kasi pag well done ang pagkakaluto nito, medyo makunat siya. At para mas lalong sumarap pa yan, lalagyan natin yan ng bawang. Mas masarap siguro kung lalagyan pa natin yan ng rosemary. Kaso may kamahalan siya, so pass muna tayo dun. At i-make sure din natin na nasa medium to high heat ang ating kalan. Pag napansin ninyong medyo kulang ang butter, dagdagan na lang po natin ulit. Tapos yung mga nasa gilid-gilid na butter at oil, ilalagay natin yan sa ibabaw. At sa mga oras na to, habang niluluto ko yan, nagugutom na ako kasi sobrang bango. Actually, ang beef na to ay hindi perfect para gawing beef steak. Pero okay pa rin naman ang lasa kahit gawin natin siyang steak. So after 3 minutes, ibabaliktad na natin yung ating beef. At naglag pa nga. So maya-maya magdadagdag na naman tayo ng butter. At same procedure, ilalagay natin yung mga butter dyan sa gilid-gilid sa ibabaw ng ating meat. Alam nyo ba, pag sa labas pa kayo kumain nito sa mga restaurant, sobrang mahal. Kaya naman, mura lang kung sa bahay na lang natin yan lulutuin, di ba? And then makalipas ang 3 minutes, pwede na natin yang ihango. At mamaya, i-slice na lang natin yan ng maliliit para mas madaling kainin. Pwede nyo rin yung patayuin para yung mga gilid-gilid maluto. Then after natin sa meat, sa veggies naman tayo. Sa isang mainit na pan, maglagay tayo ng 1 kutsarang butter. Tutunawin lang naman natin yan ng konti, then maya-maya pwede na nating ilagay yung ating mga gulay. So dapat unahin natin yung mga matitigas katulad ng carrots at saka yung green beans. Hahaluin lang naman natin yan ng ilang segundo, then maya-maya pwede na nating takpan. Mga 2 minutes lang natin yan tatakpan para hindi naman ma-overcook yung ating mga gulay. Then next naman nating ilalagay ay ang ating mga broccoli na hiniwa-hiwang maliliit. Then isusunod naman nating ilagay yung mais. Dinrain na natin yan, hindi natin kailangan isama yung syrup. And then isisiso na natin yan ng salt and pepper. And then hahaluin natin siya ng maigi para naman pumantay ang lasa. Pagkahalo, tatakpan na natin ulit yan. After 3 to 4 minutes, ready to serve na yan. So dito i-slice na natin ang ating beef. Mas maganda, i-slice na natin siya ng maliliit. Para mamaya pagkakain tayo, subo na lang ng subo. Ayan, kung mapapansin ninyo, luto naman na yung gitna niyan. At nung tinikman ko nga yan, perfect ang lasa. Bukod sa napaka-juicy niya, hindi siya makunat. Tamang-tama lang ang lambot ng meat. Perfect din sana to kung meron tayong mashed potatoes. Kaso, magle-less muna tayo ng carbs. So, veggies muna ang ipapartner natin dyan. After hiwain, ready to serve na yan. Kain tayo. Thank you. Bye!